Magandang araw mga kabugtaw. Napaaga tayo ngayon, Webes pa lang, pero may bugtaw na tayo kasi may importante akong lakad bukas, araw ng Biyernes, kung saan ang regular na schedule natin sa bugtaw. No? Kaya ngayon, Webes, mapaaga tayo. Gusto pag-usapan ngayon ang isang salita ng mga sinaunang Grego, ang phenomenon. Isinalin to ni Father Rocky Ferriols sa salitang Pilipino na pag-aanyo. At ang halimbawang binigay niya ng pag-aanyo, kunyari may isang lalaki, nag-aanyo siya, nagkukunyari na iniibig niya yung isang babae, yun pala, pera lang yung habol niya sa babaeng yun. Pero nag-aanyo siyang umiibig. Naisipan ko tong phenomenon kasi sa dalawang bagay. Una, yung pinadala sa akin ni Camilton tungkol kay Ambassador Mary Kay, tawag yan, charlatan, no? Carson, quoting the recent book of William Bloom, The Rogue State. Ang US daw ay isang rogue state at ang hypocrisy, ang kahipokrituhan sa South China Sea na pinagagawa ng Estados Unidos. Pangalawa, nakita ko sa Instagram sa West Philippine Sea News na sinabi ni Tariela na hindi daw tayo umatras, we did not abandon the Skoda Shoal. We will keep on sending ship there as needed. Doon ako na nakuha ang pansin ko sa sinabi niya as needed. Magpapadala ng barko doon as needed. Kung, if you did not abandon Skoda Shoal, every day it is needed na may barko doon, may presensya doon ang Pilipinas sa kanyang pamamagitan ng Philippine Coast Guard. No? Every day dapat needed yon. Pero nag-aanyo siya, namabola. No? As needed, kailan yan? Never. No? Kasi we already lost Skoda Shoal. Yun, may kasi kayo, yun, binangga tuloy ng China to kick out Teresa Magbanwa ba yun? From Skoda Shoal. Si Aquino, he lost Scarborough Shoal during the time of Duterte. No island was lost. Claim ba? Claim na island kasi hindi pa established na talagang teritoryo natin yun. Claimant lang tayo doon among many other nation. Panahon naman ni Bongbong Marcos, we lost Skoda Shoal. No? Pero sabi ni Tariela, as needed. Kaya nag-aanyo siya. No? Nag-aanyo, nang luloko. No? Charlatan, peke, fraud. No? Pero ang tanong dito, bakit ba ang mga Pilipino ay madaling maguyo sa anyo? Kaya nga maraming naluloko eh. Kasi usually mga switik, mga swindler, no? Magandang manamit, no? Disente. Tulad ng karamihan dyan na mga congressman daw, nakabarong na napakamahal, naka-coat and tie, pero yun pala manggaganso. O kung sikado pa, mga magnanakaw. Itong si Kimbo, wala nang pag-asa yan kahit anong mahal ng mga suot niya, pangit pa rin siya. Hindi siya pwedeng mag-anyong maganda kasi hindi talaga siya maganda. Pero itong pag-aanyo, no, optics sa politics, importante yun eh. Optics yung nakikita. At ang mga Pilipino ay madaling maguyo sa anyo, images. Ha? Isang magandang halimbawa dito ay ang Filipino jeepney. Kung tingnan mo ang jeepney, maporma pero very inefficient. Kasi walang computation yung engine gear ratio yan, yung makina niya sa body niya. Alam ko yan kasi yung dati namin kapitbahay doon sa Bacolod, yan ang negosyo nila, pasad ang tawag nila eh. Yung nagpapakumbinar ba, gumagawa ng mga jeep na pampasayro. Kaya ano lang, paslak lang ng pyesa o na makina. No? Walang computation yan kasi sa engineering, sa bawat ano yan, sa bawat tornilyo ng isang sasakyan, barko, eroplano, computer yan, factored in yan. Kung napanood niyo yung Apollo 13, yun ang example ng talagang brilliant engineering. Everything is computed, pati yung mga alikabok sa labas ng rocket, kinocompute yan, yung weight nila. Pero yung mga jeepney natin, walang computation yan eh. Kaya nga, very inefficient. Pag lumiko, kailangan ng malaking espasyo kasi yung steering capacity maliit. Tapos yung mga driver, yung iba, mapansin nyo, nakatagilid kasi masyadong malapit yung upuan sa manibela. Hindi pa safe yan. Tapos, pag umakyat ka,
you have to step on the road. Delikado dapat sa gilid-gilid tulad ng mga bus yung akyatan ng mga pasayro. Tapos pag akyat mo sa jeep, parang nagkukumando crawling ka, ganun ka. Talagang hindi magandang design. Pero, nalala ko noon sa Iloilo, back in the 80s ba yun? Hindi sasakay sa iyo mga estudyante kung pangit yung jeep mo, kailangan maganda, may sounds, optics, no, pag-aanyo. Madaling magoyo ang mga Pilipino sa pag-aanyo. Tulad ng mga Amerikano. Ano bang anyo ng mga Amerikano sa Pilipino? Parang mga Diyos. Ang inchik naman para mga check one na singkit ang mga mata, ang pantalon hanggang dibdib, no? Tapos walang kilay, walang buhok, no? Usually ganun ang anyo. At sa ngayon, dahil sa propaganda, mga aapi, bully ang mga inchik, mga kano naman, savior. Sabi ng kano noon, i-escort nila yung mga Coast Guard ship. Bakit? Wala rin. Hindi rin natuloy. Umatras yung mga kano doon. Nagaan yung matapang tulad nitong si Tariela kasi napahiya sila doon sa Escoda Shoal. Kaya ngayon nagaan yung matapang, pagtatapang-tapangan. Biskado naman eh. Pero sa mga Pilipino, kinakagat yan eh. Basta anyo, naka-uniforme. Buti nilang pangit si Tariela kung kung pogi pa siguro mas maraming naniniwala. Buti na lang pangit. Sa PMA noon, minsan nahihis yung isang kadete at pag tinanong, do you know what is your offense? Ayan, medyo nagka-problema yung video natin. Minsan nahihis yung kadete at sa pagkatapos ng nahising tatanungin, do you know what is your offense? No sir, your face is an offense. Ito sa Tariela, mukha pa lang offense na eh. Kaya, ayun. Kaya, nag-aanyo, naka-uniforme. Buti na lang pangit. Balikan natin bakit mga Pilipino masyadong nagugoyo o naaakit sa mga anyo kaya maraming naloloko eh. May kasabihan nga, don't judge the book by its cover. Pero mga Pilipino, gano'n eh. Balikan ko, no? Nabanggit ko na ito noon ng Light Cavalry. Sa mga hindi pa nakapanood, ulitin ko lang bakit ganito mag-isip ang mga Pilipino. Ni Horacio de la Costa, isang dakilang Jesuit historian. Sabi ni de la Costa, ang mga Pilipino daw, they have no genius for philosophy. Their thoughts are concrete, enveloped always in images of sense. It may be gathered from their language. O nga, very simple ang Filipino language. Walang declension, walang conjugation. The tenses are not well defined. They have few abstract terms. If they have to theorize, they have only to do so by means of parables. Kaya nga mas maraming gustong magbasa ng comics, although wala na atang comics ngayon, kaysa magbasa ng nobela kasi sa nobela, pag i-imagine ka pa sa comics, andun na concrete, no? May mga imahe na. They elect persons, not principles. Imagine, this was written in 1942. Wala pa nga itong kopyang to eh. Na-discover lang noong 1989 nung binenta ng mga isita yung teorya nila sa Santa Ana, Manila. Nag-read sila, nakita nilang plates ng librong ito, the Light Cavalry, kasi mga isita daw, mga sundalo yan, Light Cavalry, na you can deploy them immediately anywhere in the world. Concrete eh. Concrete ang pag-iisip ng bilang Pilipino. Hindi tulad ng mga Grego who are abstract thinker. Pag sinabi mo abstract, draw out mo konsepto. You draw a concept from what you see or from what you read or from an idea. Mga Pilipino hindi eh. Kaya anyo. No? Kaya tingnan mo yung mga artista natin. Mga mistiso, mga mistisa. Naalala ko yung professor ko sa anthropology noon. Sabi niya, kung pangit ba ako, hindi ako pwede maging artista. Pwede naman. Kontrabida ka nga lang o extra ka nga lang. O binabatok-batukan ka. No? Pero mistisa. Tingnan mo yung mga pampaputi na produkto, they're really selling like hot cake kasi para sa mga Pilipino, pag maputi, maganda. No? Produkto pa ito, resulta pa ito ng colonial mentality ng mga Pilipino, no? Sa pag-aanyo. Marami ngayon yan. No? Nagkukunyaring mahal nila Pilipinas, sinisilbihan, pero yun pala nag-aanyo lang sila.
Ang tunay nila na pakay ay pera. Ganoon din ang mga Amerikano, nag-aanyong at tagapagligtas ng ASEAN ng Pilipinas. Pero ang tunay nila na pakay ay giyera para sa kanilang negosyo. Wala silang pakialam kung maraming mamamatay ng mga Pilipino. Katulad sa Ukraine. Marami na nga nagsasabi na magiging Ukraine 2.0 tayo. Pero andyan pa rin. Mahirap ano to eh. Mahirap i-disabuse ang utak ng mga Pilipino na to go beyond optics, to go beyond the images. No? Pero hindi imposible. No? Pwede tayong magsimula. No? We can see through the images. No? Tingnan natin, ang unang track record ng kasaysayan ng taong to ng Amerika. Ano ba ginawa ng Amerika dito? Wala naman. Puro mga api, mga abuso. No? Pagpapahirap sa Pilipinas, gera. No? Tapos ngayon sasabihin nila na sila ang tagapagligtas ng Pilipinas, mahal nila ang Pilipinas. Ayun talaga, tingnan natin. We have to see beyond images of Hollywood. Nag-post na sa Facebook noon, malakas yan kasi Amerika yan, yung mga gera. Kaya ang Amerika nananalo lang sa gera sa sine, sa Hollywood. Pero sa totoong buhay, wala. South Korea, no, Afghanistan, Vietnam, no, Afghanistan, no, sa Iraq, no, problema sa Iraq ng insurgency doon pagkatapos. Doon, pero sa sine, siyempre, si Rambo, yung mga Navy SEAL, hindi ko pinapanood yung mga gano'n eh. At saka ano ba talagang anyo ng Amerika? May panahon minsan mahilig kami manood ng mag-marathon ng TV series. May mga TV series, mga police story, mga psycho like Dexter. Nako, ang daming psycho sa Amerika, ang daming murderer. Tapos yung mass shooting, uso pa doon. Ganun ang anyo ng Amerika, pero bakit hindi nakikita yan? No? Yung mga train station doon, ang dudumi, ang daming homeless. Problema sa healthcare. Bakit hindi nakikita? Ang nakikita lang si Miley Cyrus, yung mga concert. No? Nakikita lang yung mga pogi at saka magagandang babae sa mga sine, Hollywood, mga malilinis na lugar. Pag-aanyo. May kasabihan ng mga sinaunang Grego. Imagine, no, last time, Protagoras, 2,000 years ago. So, applicable pa rin. Ito, phenomenon, 2,000 years ago, pero hanggang ngayon, applicable pa rin. No? May kasabihan mga sinaunang Grego, so, Zenta phenomenon. Iligtas ang mga nag-aanyo. Pero ang una natin kailangan iligtas ang sarili natin na hindi tayo maguyo ng mga pag-aanyo.